Wow! Medyo maganda na talaga yung panahon namin dito sa amin mga ka-farm. So tingnan nyo ang bago kong tanim. Yang pispa na yan ay tinaniman ko na muna ng palay dahil sa banta ngayon ng matinding init sa season na ito. Dahil sabi pa ng weather forecast ay talagang ang Pilipinas ay makakaranas ng matinding init o ayon ang tinatawag na El Nino. Kaya yan ang fish pan ko ay tinaniman ko muna dahil hindi sufficient yung supply ng tubig dahil kailangan ng madaming tubig or krudo upang maipalabas yung tubig supply sa ating tawag dyan fish pan. Kaya dahil hindi enough yung budget natin, kaya yun, ginawa muna natin ng palayan yung si fish pan. So, yan. As farmer, dapat laban lang tayo palagi mga ka-farm, di ba? So, yung ito ang nauna. Tingnan nyo. Ito yun ang damage. Makita nyo yan dyan sa gitna guys. Walang bunga na palay dahil sa damage yan ng daga. Dahil yan sa yung nakaraang buwan, lumaki yung Agusan River. So kaya nandito ang mga daga patungo sa aming area. Kaya yan na ang resulta. Pero fights, laban lang tayo mga ka-farm. So ito ay, tingnan nyo mga ka-farm, medyo maulap-ulap naman yung kalangitan. Ngunit matindi pa rin ang init ng bigay ng araw mga ka-farm. Tingnan nyo, medyo mahangin. Tapos talagang maganda yung panahon ngayon dito sa aming area. Di ba? Yung nagkukulay yellow, orange, ano bang makikita nyo dyan sa screen, sa inyong screen, ay ano niyan, sanhi yan ng pagkasira ng palay dahil yan sa daga. So paikot tayo dito sa aking likuran. So ito na yung hindi naapektuhan o hindi na damage sa daga. So nasa dough stage na siya. Yung iba ay hindi kasi sila magkasabay. Ganito talaga yung performances na ipinakita sa Bigante Plus. Hindi sila magkakasabay. Ganun naman din sa tao, hindi talaga magkakasabay guys. Unsa ko no? So diretso tayo dito guys. Ito dahil syempre baka masira yung skincare natin. Dito tayo sa medyo malamig na area, ngunit malamig na maganda naman yung hangin. So tingnan niyo mga ka-farm, di ba? So habang tayo nandito, siyempre dala diretso na lang mga ka-farm, mga bungong maya, kay daming maya talaga as in. Kaya ito tingnan natin muna galawin to mga ka-farm dahil tawag diyan napilo. Oh my god, napakalakas kasi si hangin. Yan, siya magsilbing ano guys, yung tawag dyan na yung para hindi mayahin. Yan, makalakas kasi ang hangin, napakalakas ngayon. So wag naman masyadong malakas kasi baka yung palay natin ay susceptible sa lodging, pero hindi naman masyado may katangkaran tong palay na to. Kaya yan. Sa ngayon mga ka-farm ay maganda talaga ang butil ng pinakita ng Bigante Plus. Yan. Bigante Plus to mga ka-farm, nasa dough stage pa lang siya. Tingnan nyo. At saka yung plug leaf niya ay hindi naman masyado apektado. Mayroon makikita tayong tawag dyan, leaf streak, pero okay lang yan mga ka-farm. Count of 10 million leaves, isa lang siya, okay lang yan. Yan, tingnan nyo. Sa ngayon mga ka-farm, hindi naman sa pagmamayabang, yung tatlong variety ko na hybrid ay nagpapakitang gilas talaga. Pero alam nyo na dahil sa matinding grabe talaga yung atake ng tawag dyan daga, hindi talaga nakakaporma kahit nagbibigay pa yung tatlong variety ng magandang resulta or performances sa tatlong variety. Katulad nito, di ba? Maganda yung pinapakita ni Bigante Plus. Tapos doon si SL19 at saka si US88. Si SL19 ay siyempre pupuntahan na lang din natin diretso si SL19. Wag na lang doon sa ito muna si Bigante Plus guys. Maganda talaga si Bigante Plus, di ba? Tingnan niyo. Yan. Ang ganda-ganda ni Bigante Plus, di ba guys?
Okay. Medyo talaga mahangin at mainit ang panahon ngayon. Kaya tingnan nyo. Itong nandito medyo nahuli, makikita nyo mga ka-farm, dahil sa ano yan, madami siyang tubig at saka malalim yung putik, kaya nahuhuli siya. Dahil yung iba, yung nauna ay medyo madali lang yung kanilang development dahil sa hindi sila nadidili. Or yung iba ay ano lang, yung replant dahil sa kuhol. O medyo nahuli sila. O tingnan natin, lahos diretso tayo dito mga ka-farm. Ipakita ko sa inyo ang resulta ng dahilan sa daga. Medyo madali lang tong ano, nahinog na kasi itong isang variety. Ay dalawang variety ang nahinog na pala mga ka-farm, is L19 at saka US 88. Itong hindi pa hinog ay ang Bigante Plus. Medyo mahina, anong tawag dyan? Medyo matagal siya mahinog. Oh. Tsaka nandito na tayo sa starting sa tawag dyan, is L19. So ito na yung is L19 guys. Hinog na siya. At ito yung kanyang bunga, ang is L19. Yan. Pahinog na siya. Ngunit madaming talaga dito. Sa araw ay maya. At saka sa hapon naman ay or sa gabi ay ang daga. Kaya grabe talaga. Pero kailangan tayong lumalaban pa din mga ka-farm. Dahil wala naman tayong magagawa, diba? Patuloy lang. Pagsikapang maigi upang makaahon. At makabawi tayo sa sunod na cropping. Huwag tayong mawala ng pag-asa guys. Patuloy pa rin ang laban. Diba? Ipagpatuloy natin ang laban hanggang sa tawag dyan, hanggang sa maka-aim tayo ng magandang resulta. At matupad natin yung mga pangarap natin. O diba? Kahit dito 2 metros lang or 1 dipa lang binilin guys dyan, hindi tayo wala ng pag-asa, pero lagot na good. Yan, katulad dyan guys, tingnan nyo yung sa gitna, diba? Lagot na good, pero no choice. Hanggang sa masabi lang natin na lagot na, pero wala pa rin tayo magagawa talaga as in. Kahit anong control man ang gagawin natin, no choice, diba? Okay. Ito ay hanggang dito lang tayo sa SL19 guys. Tingnan nyo, ito yung resulta sa nakainan, dahil medyo shaded na part dito guys, na area, ay syempre nandito yun ito yung sanhi ng yung mga ipaon na nalaglag sa ibaba, dahilan yan sa madaming pisting ibon katulad ng maya. Yan. Kaya ito na ang ipakita ko sa inyo guys. Di ba? Ipagpatuloy pa rin natin ang laban. Laban. Ito na yung dito banda guys, hinog na, di ba? Siguro sa katapusan to, sure na. Pauli na ta guys. Dahil malakas talaga ang hangin, naririnig naman siguro nyo guys. As in, maganda kasi pag ganito dahil madali silang mahinog. Say. Alam niyo mga ka-farm, kapag ito ay hindi sana na-damage sa daga, yung halos kasi kalahati yung na-damage sa daga. Ang target sana kapag ganito ang bunga, pinangita niya sa amin ngayon, ay yung target namin is 350 to 400 bags. Ang range sa aking target. Kasi maganda yung kaniyang performance sa 3 variety na itinatanim ko. Kaya only 4 hectares to mga ka-farm, only 3 hectares pala. Ako'y nagkamali na naman. 3 hectares only. So
target namin is 400 bags. Nasa 65 to 70 range per bag. Kilograms yan ha. Yan ang target sa ganitong klase at pormang bunga niya. Dahil maganda yung pinapakita sa Bigante Plus. Ngunit, hindi niya, yung target na yan or yung estimated yield ko niyan ay hindi yan natin matutupad dahil sa daga. Yan, maganda ang bunga talaga as in mga ka-farm. O, di ba? O. Pero at least, kahit ganito lang tinitira nila sa atin mga ka-farm ay siyempre patuloy pa din at huwag tayong huminto. Patuloy tayong magsikap at pagsikapan pa nating mabuti sa sunod na cropping, babawi tayo mga ka-farm. Dahil alam nyo, hindi man galing sa amin yung kinakain nyo, ay nako, farming is life pa din. Hindi man galing sa amin yung binibilin yung bigas, pero kung kami ay hihinto, yung walang mga farm dyan, rice farm, ay wala kayong makain guys kung huminto lahat ng mga farmer. Kung ang lahat ng mga rice field ay gawing subdivision, building, mga infrastructure, lahat gagawin yan, wala nang supply, wala nang area sa rice farming, wala na tayong makain guys. Bibili na lang tayo ng mga artificial rice from China. So yan, kaya dito sa atin kailangan nyo i-appreciate nyo ang matag buhay bilang farmer. Dapat proud kayo sa mga parents nyo guys. Dapat proud kayo sa mga kapatid nyo, kamag-anak nyo, mga farmer. Di man sila nakapagtapos ng pag-aral, ngunit sila ay marunong. Mas scientist pa yan sila sa inyo. Dahil alam nyo ba, ang mga farmer ay madaming paraan, gumagawa ng maraming paraan upang maging mas success lang kanilang mga pananim. Diba? Sila ay nagmi-mixing ng mga inorganic fertilizer, mga synthetic chemicals para lang maiwasan yung mga, lalo na dito sa amin ay mayroong tinatawag na upgraded na pisting bags katulad sa rice grain bag. Bago pa lang yan sa amin, pero ngunit mahirap sila sugpuin. Ang tawag dyan sa Tagalog, kontrolin na lang. Mahirap sila i-control, kaya nagmi-mix kami ng mga systemic at saka contact chemicals upang makontrol sila. So based on my experience guys, ay okay naman yung resulta at yan, ito na ang nagpapakita na wala na talaga si rice grain bag. Ngunit hindi yun pa lang ang hindi namin na-control, yung si daga. Kasi alam nyo guys, siyempre makakontrol naman siya kung sabay-sabay ang mga tao nagtatanim at saka tawag dyan, at hindi sila masyadong mauna. Sa akin ngayon is naapektuhan yung area ko dahil yung iba naman ay nalalantag na bubulok dahil sa baha ng Agusan River. Kaya yun na yun ang ibig ko sabihin yung mga ka-farm. Kailangan natin ipagpatuloy, huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasi kung tayo ay hihinto, syempre wala namang magbigay sa amin kung ako hihinto. Kaya yun, thank you so much for watching guys. Yun lang muna ang ipapaabot ko sa inyo, ipaparating ko sa inyo. This is Bidasto Vlog, Bidasto Farm, Bidasto Neri Vlog, and Bidasto ni daghan akong channels guys. Bye everyone, have a great day. Thank you so much guys, love it.